At kaya mo bang isipin na ang lahat ay ayon sa plano, lahat ay kamangha-mangha, pero biglang may mangyayari na magbabago ng buhay mo magpakailanman. Nagsimumula ang nuclear apocalypse. Alarma, kailangan sa silungan, dali-dali sa silungan, kailangan sa basement, agad-agad. Sa ganitong sitwasyon, kailangan mong magtago agad-agad kung saan man. Kailangan mong makahanap ng silungan na magliligtas sa'yo. Pinakamainamang bunker o basement dahil silang pinakamatibay na proteksyon. At pagkatapos mo magtago, ang magagawa mo na lang ay maghintay at umasa. At sa mga ganitong bagay, kailangan talagang maghanda ng maga. Seryosa, hindi pwedeng basta-basta na lang itapon. Kailangan nating suriin lahat ng mabuti. At dapat nakahanda lahat ayon sa listahan. Sige na, kalma ka lang. Ayos lang yan. Mukhang kumpleto naman lahat. Hindi pwede yan. Kailangan nating sundin ng eksakto ang plano. Para mabuhay pagkatapos, kailangan mo maghanda ng maigi. Tipunin ang mga pangunahing pangangailangan, lahat ng kinakailangang gamot at gasolina para sa iyong sasakyan. Kung sa sasakyan mo balak i-survive ang apocalypse gaya ng plano namin, kakailanganin mo ng mga tools. Mukhang kumpleto na ako. Kaunti lang sa'yo, seryosa. Sigurado ka bang sapat na yan? Makinig ka, Bia. Ang lolo ko nga. 2 bagay lang ang dala niya at ayos naman siya. Panahon pa yun ng lolo mo. Tayo, naghahanda tayo para sa apocalypse. Ayos, handa na ako. Mahalagang paghanda ng imbakan ng tubig, tulugan, magdamag na pananatili, pag-aalaga sa sasakyan at tuyong pagkain. Kailangan din natin agad ng panangga laban sa radyasyon. NBC protection gamit ang pinakabagong teknolohiya. Hindi tayo pwedeng mawalan nito. Oh, suot din ng lolo ko buong digman. Ako pa kaya. Mas mahina ba ako doon? Kung maganda kayo, gaya ko. Hindi tulad ni Seryosa. Siguraduhin sundin ang listahan. Matapos ang nuclear explosion, kaunti na lang oras natin, kailangan na nating kumilos. Kaunti na lang ang oras natin, kailangan na nating lisanin ang lugar na ito. Ayos lang ang lahat. Handa na tayo. Naipon ko na ang lahat ng kailangan. Pero hindi mo ginamit ang listahan. Ayos na rin naman kahit ganito. At gayon, susubukan natin ito. Sino sa atin ang mas magaling maghanda? Pinili ko ang survival strategy gamit ang sasakyan. Kaya pumili ako ng pickup. Isang 4-wheel drive na sasakyan na inihanda ko sa isang particular na paraan. At ngayon, dito na lang ako umaasa. Kailangan kong lisanin ang lugar sa lalong madaling panahon. Kailangan nating hanapin ang iba pang mga taong nakaligtas sa apokalipsis. Oo, hahanapin natin. May sasakyan naman tayo. Nakuha na natin lahat ng kailangan. Handa tayo sa lahat, tama ba? Kung nakaligtas ka sa apokalipsis, hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Ibig sabihin lang na nagsisimula pa lang ang lahat. Oo, handa tayo rito. Ayos lang, mag-relax ka. Walang tao kahit saan, pati kalsada, walang laman. Kailangan nating pumunta sa bukid para magmasid. Baka may makasalubong tayo at ma-check natin ang ating kagamitan. Oo, tara na. Ang pagpunta sa malalawak na bukas na lugar ay isang mahusay na estratehiya upang mapalawak ang tanaw at makahanap ng tutulong. Kung interesado ka na, siguraduhin mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang bell. Maaring kontaminado ang lugar, kaya ang pinakauna mong dapat isipin ay ang kaligtasan. At gamitin ang NBC protection na inihanda natin ng maaga. Pinili ko ang makabagong proteksyon. Isang full face mask na malinaw ang paningin at modernong chemical na proteksyon. Si Seryosa naman ay pinili ang klasikong bersyon na ginamit pa nung panahon ng Unyong Sobyet. At ngayon, kailangan naming alamin kung alin talaga ang mas mainam na proteksyon. Seryosa, hindi ka masyadong naganda. Ang dami mong bukas na bahagi sa katawan, hindi ka mapoprotektahan ng mga yan. Gas mask mo, parang luma na ng isang siglo. Ayos na ang protection ko. At sa totoo lang, hindi ko talaga kailangan ng gas mask. Paano mo nasabi na hindi mo kailangan? May radyasyon at radioactive na particle kahit saan na pwedeng pumatay sa'yo. Tama, mga particle lang naman ang problema. Hindi ko kailangan ng sobrang proteksyon. Gasa lang sapat na. Ang tanga mo naman, paano ka mapoprotektahan ng simpleng gasa na pantakip sa muka laban sa radyasyon? Sige, subukan natin. Ipapakita ko sa iyo ngayon.
Heto ang pinakakaraniwang gasa na pantakip sa muka. Kapag ibinalot mo ito sa bibig at mukha mo, mapoprotektahan ka laban sa alikabok, lalo na sa radioactive na alikabok. Ano? Gusto mong maligtas mula sa radyasyon gamit lang ang karaniwang benda? Oo, ganun lang. Ayan, handa na lahat. Ito ang pinakamagandang protection dahil ito rin ang pinakaabot. Kaya talaga. Hindi ito gumagana, sigurado ako. Gumagana ito at ngayon ipapakita ko sa'yo. Ano naman to? Pampabango ng hangin. Aerosol. At anong ginagawa nito? Ini-spray. Tama? Parang alikabok. Parang halikabok. Tama. Kung may maamoy tayo sa respirator, hindi gumagana ang proteksyon. Pero kung wala, ayos lang. Tama? Wala akong naamoy kahit ano. Ako rin. Seryoso? Oo. Wala talaga. Sige na nga, baka gumagana yung protection mo. Pinaka-epektibo at pinaka-abot kaya. Pero yung mga filter mo baya, masyadong malaki ang kinakain na espasyo. Yung akin, gasa lang, napaka-compact, pwede tiklupin at ayos na ayos. Sige na, san-ayon ako sa'yo. Magaling. Tara na, kailangan nating magmasib. Tara. Totoo, maraming paraan ng protection laban sa radyasyon kapag may nuclear na pagsabog. Maaring seryoso o katulad ng kay seryosa. Kahit paano, ang susunod nating gawain ay humanap ng tulong. Maghanap kung may iba pang mga nakaligtas sa paligid. Maaari kang maghanap gamit ang magandang zoom ng iyong smartphone o kamera o kaya gamit ang mga espesyal na kagamitan tulad ng teleskopyo o binoculars. Kahit wala kang makita, hindi yun dahilan para tumigil. Kailangan laging magpatuloy sa paggalaw. Mukhang walang tao dito sa lugar na ito. Tara, sumakay tayo ulit sa pickup at magpatuloy. Kailangan nating suriin ang isa pang bukirin. Baka may mga nakaligtas doon. Tara na! Pakinggan mo. Ha? Sigurado ka ba na ligtas ang suot mo? Oo, sigurado ako. Pero dapat pinoprotektahan ka nito hindi lang sa alikabok, kundi pati na rin sa radioactive residue. Pinoprotektahan ka nito. Kailangan nating tiyakin yan. Sige, tingnan natin. Ang radyasyon ay hindi lang sa alikabok, kundi pati sa ulan at niebe. Kapag napunta ito sa balat, maaaring magdulot ng pagkalason o iritasyon. Kaya tiyaking maayos ang iyong suot. Halimbawa, may 2 patong akong protection. Kaya't kahit pumasok ang likido, hindi ito aabot sa aking katawan. Kumpiyansa rin si Seryosa. Napagpasyahan naming magsagawa ng bagong eksperimento gamit ang makulay na likido bilang radioactive na tubig. Titingnan natin kung mamansa ng puting damit ko sa loob. Lahat ay tuyo at malinis. Ibig sabihin, gumagana ang kasuotan. Susubukan natin ito kay Seryosa. Kitang-kita agad na nalagyan ng likido ang muka, pero may mga mansa rin sa ilalim ng proteksyon. Lahat ng ito ay talagang delikado. At ako naman, wala talaga akong dapat ikatakot sa mga radioactive na pag-ulan. May pickup truck kami. Doon ako magtatago kung sakali. Sige Seryoja, bahala ka. Pero kailangan na nating umalis para maghanap ng ibang survivors at sumama sa kanila. Tara na! Mahalagang magsama tayo sa ibang nakaligtas dahil mas madali ang buhay at napagsasama pa natin ang lakas. At ang tanging paraan ng komunikasyon sa panahon ng apokalipsis ay ang radyo. Kaya siguraduhin na may dala kang radyo. Kailangan nating huminto at subukan ng radyo. Baka sakaling makakontak tayo ng iba. Sige! May dala akong espesyal na radyo na pwedeng itakda sa anumang frequency at may radio mode. Meron itong alarm function at may flashlight pa. At pwede ring iscan lahat ng signal sa paligid para malaman kung may tumatawag ng tulong. Walang signal. Malas talaga. Sabi ko na nga ba, puro kalokohan lang yung mga gadget mo. Hindi naman gumagana ang radio o walkie-talkie. Bakit mo pa kinolekta? Kailangan natin yang dalhin kung sakaling bumalik ang signal. Tara na, ituloy na natin ang biyahe at magmasid para makahanap ng survivors. Bukod pa sa kailangan mong ayusin ang gamit mo sa tamang paraan, syempre,
kailangan mo ring ihanda ang sasakyan. Dahil yan ang pangunahing gamit mo para mabuhay. Hindi ko basta-basta pinili ang sasakyan na to. Isa itong pickup, naka 4-wheel drive at malaki ang espasyo para sa lahat ng kailangan dalhin. At naka-carburetor pa. Napakamaasahan at simple ng makina. Kaya kong ayusin to kahit anong sitwasyon. Siyempre, naganda rin ako ng mga bagay tulad ng langis, gasolina at mga kailangang gamit. Walang taong nakita sa daan, pero nakita namin ang abandonadong pabrika at pumasok kami. Baka kasi may bunker doon at may mga taong nagtatago sa loob. Dati, makikita mo ang mga bunker kahit saan. Sa mga gusali ng produksyon, mga pabrika, mga industrial na planta, at kahit sa mga bodega, at pati na rin sa mga lungsod. Ngayon, nagbago na ang lahat, ngunit naririto pa rin ang mga bunker. Nagpasya kaming magalugog, umaasang may makitang ibang nakaligtas bukod sa amin. Nakakatakot ang itsura ng mga lugar na ito dahil iniwan na sila. Pero sa panahon ng apocalypse, ganito rin ang magiging itsura ng lahat. Wala nang mag-aalaga sa mga pabrika, mga bodega, lahat ay magiging abala sa sariling kaligtasan. Wala kami natagpuang tao sa unang gusali, kaya pumunta kami sa iba pa. Pero sobrang dilim sa loob. Hindi ka makakapasok ng walang flashlight. Teka lang, ang dilim dito. Kailangan natin ng mga flashlight. Tara, punta tayo sa pickup. Sa ganitong pagkakataon, maging si Seryosa ay nagdala ng kakaibang flashlight. Ako naman, laging handa at kayang magpaapoy. Ngayon, may dala akong multifunctional device na umaandar sa power banks. Kaya nagpasya kaming bumalik sa gusali para ipagpatuloy ang paghahanap. Seryosa, anong ingay ba yung kanina mo pa ginagawa? Ito ay isang dinamong flashlight. Ganito mo lang pipindutin at nakakagawa ito ng inertsya para umilaw ang flashlight. Seryosa, parang Stone Age na naman yan. Bakit hindi ka gumamit ng normal na flashlight? Ang dami namang iba dyan. Tingnan mo kasi, puro kakable at baterya dito. Kapag naubos lahat yan at walang kuryente, anong gagawin mo? Ito, mechanical lang. Medyo tama si Seryosa dito. Maaring mahirap makuha ang kuryente, pero nagdala ako ng 10 power bank na fully charged. Nagdag lang yung dalain. Paano kapag naubos na at wala ng kuryente? Pero kahit walang kuryente, pwede namang mag-isip ng alternatibong mapagkukunan ng ilaw. Gaya ng chemical lights. I-activate mo lang ito at kahit madilim, magbibigay ito ng liwanag ng matagal-tagal kahit sa dilim. Ang ilaw na ito ay sapat para makabasa o makahanap ng remote. Lahat na nito pansamantala lang, pero ang mekanika ay pang matagalan. Kahit gaano katagal, pwede. Ay, napudpud ang mga daliri ko. Napudpud daliri mo? Delikado naman yan. Wala yon, konting gas-gas lang. Hindi. Sa ganitong delikadong sitwasyon, lalo na't napapaligiran tayo ng mataas na radyasyon, kailangang agad gamutin ang sugat upang maiwasan ang kontaminasyon. Oo nga, tama ka naman dyan. Simula pa lang, naganda na ako ng professional na first aid kit na may lahat ng kailangan. Mula sa mga panlinis, pambalot ng sugat, pangpigil ng pagdurugo, mga gamot, at lahat ng mga katulong sa akin para magsagawa ng operasyon kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Ang first aid kit na ito ay sumusunod sa international na standards. Alika, Seryosa, bigyan kita ng first aid. Balo ka talaga, grabe. Anong ginagawa mo? Ano pa na ba? Binabalot to. Anin mo naman lahat ng to. Ito, ayos na. Seryoso ka ba? Paano naman ang pagdidisinfect? Paano naman para mas mabilis gumaling? Oh, dinisinfect ko na kanina. Ito ulit. Para sa'yo, magagamit mo yan sa first aid kit. Hindi ko yan kailangan, hindi yan malinis. Oh, parang bago na ulit. Sige, mukhang wala namang tao dito. Pwede na tayong umalis. Tara na. Sa tingin ko, iniwan na talaga ang lugar na to bago pa man ang apokalipsis. Pero hindi kami nawawalan ng pag-asa at tuloy pa rin ang paghahanap dahil hindi talaga pwedeng tumigil. Kailangan ito para sa aming kaligtasan. Makinig ka, Bia. Huminto ka dun sa may ilog. Kailangan ko magdagdag ng mga supply. Mga supply? Oo. Well, para meron lang. Sige na, ititigil ko na ngayon. Ayan, dito pwede.
Ang pagdagdag ng pagkain at tubig ay mahalagang bahagi ng survival. Dahil gaano man karami ang belhin mo, mauubos din ito kalaunan. Mahalagang mag-isip ng alternatibong pagkukunan ng pagkain at tubig. Nagpasya kaming alamin kung anong meron sa tubig sa ilalim ng tulay at dito iinom. Napakadelikado niyan, seryosa. Ayos lang ang lahat. Teka, ano ka ba? Tanga ka ba? Hindi pwedeng inumin ang tubig na yan. Baka kontaminado yan ng radyasyon. Tama. Kailangan ko nang suriin na yun. Maraming mga bagay, lalo na ang tubig, madaling mag-absorb ng radyasyon. Kaya bago inumin, kailangan muna itong suriin gamit ang dosimeter. Ano? Luma na yan! Pinakasubok at maasahan ito. Gamit ang dosimeter, malalaman natin kung radioactive ang tubig. Pwede rin naman, pero ang gamit ko ay makabagong aparato. Digital na dosimeter. Ito ang pinaka-sensitive at mas eksakto. Ito ang gagamitin ko para sukatin ang radyasyon. Ang aparato ni Seryosa ay napaka-komplikado. Kailangang ayusin ng tumpak at hindi madaling gamitin ng iba dahil kagamitang pang-militar ito. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Siyempre. Abang inaayos pa ni Seryosa ang settings, nagsimula na akong magsukat at nakita akong mataas ang radioactivity. Kaya hindi pwedeng inumin ito. Seryosa, nasukat ko na lahat. Nagawa ko na lahat. Din. Sandali lang. Anong ginagawa mo? May parang ingay, may lumalabas na parang signal, parang ganun. Hindi lang basta-basta, sobra talaga ang radiation dito. Kaya kailangan gumamit ng makabagong teknolohiya. Hindi naman mahalaga yan. Bawal pa rin uminom ng tubig. Paano na kung wala akong pagkain? Gamit. Huwag kang mag-alala, hahatian kita. Dahil gamit natin ang pickup sa apocalypse, nakapagbaon ako ng sobrang daming tubig. Kaya nakapagbahagi ako kay Seryosa. Gayunpaman, kailangan naming magpatuloy sa paglalakbay upang makahanap ng ibang nakaligtas at magtulungan sa mga pagsubok. Ilagay sa komento ang listahan ng kagamitang dadali ninyo. Bibigyan ko ng like at puso ang pinaka-orihinal na mga listahan. Mahaba-haba pa ang lalakbayin namin ni Seryosa. At syempre, napagod na rin kami sa kakatingin sa paligid at paghahanap ng iba pang mga nakaligtas. Kaya nagpasya kaming magpahinga muna. Syempre, pinaggandaan ko rin ito ng mabuti. Magdala ng tent at sleeping bag, gaya ng karaniwang ginagawa sa camping. Pero siguraduhin na waterproof ang lahat para hindi ginawin o maulanan ng radioactive fallout. Pero si Seryosa, gaya ng dati, hindi siya sang-ayon dyan. Nag-set up kami ng kampo, ginawa ko ang lahat ng tama, inayos ko lahat ng gamit, pero si Seryosa, nilatag lang ang sleeping bag niya at nagdesisyon na gumamit ng parang mahiwagang kumot na gawa sa foil. Nag-set up kami ng kampo para magpahinga at syempre, para kumain din doon. May dala akong iba't ibang international standard ready-to-eat meals para masarap at iba-ibang ulam. Kaya pumili rin ako ng Chinese meal na mas magaan at simple kaysa karaniwang individual ration pack. Tara, subukan natin ito ngayon, pero syempre, magpapahinga muna tayo sa ating kampo. Itong si Bia na naman. Ang dami-daming arte. Ang takaw sa espasyo. Ang daming hindi naman kailangan. Wala namang kailangan. Lahat na importante kasya dito. Dito sa maliit kong bag. Lahat na meron ka, sleeping bag lang at parang kumot. Bakit ko kailangan ng iba? Paano ang tent kung umulan ng radioactive ulan? Kalma ka lang. Hindi ko naman yung kailangan. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Yan. Ganito ako matutulog. Hindi ka nito mapoprotektahan sa ulan. Oo nga, tingnan mo. Yan, mas maayos na. Emergency blanket ito. Hindi ito pinapasok ng ulan at mas pinapainit pa ako. Oo, sa totoo lang, gumagana naman ang paraan. Pero sobrang matindi talaga ang mga kondisyon. Walang extreme, ayos nam lahat. Seryoso, ayos nam talaga. Hindi ka tatagal kung hindi ka kakain ng tama. Ganito dapat ang tanghalian ng isang survivor delata. Pero ang pinaka-interesante, syempre, nandito. Lahat kasya sa maliit na bag na ito.
O medyo nagyelo, pero ayos lang. Sa ideal na sitwasyon, syempre, dapat itong painitin. Pero sa panahon ng apokalipsis, madalas wala kang ganung pagkakataon. Oh, ganito lang. Ayan na ang pagkain ng kampyon, ng nakaligtas. Hindi tulad ng kay Via doon. Meron akong sapat na mga dilata na katulad ng kay Seryosa. At syempre, kailangan dalhin ang mga yon. Pero tingnan natin kung anong kakaiba ang meron sa mga inchi. Kakaiba at selyado ang pakete, hindi tinatablan ng tubig. Sa loob, may kubyertos at sistema para painitin ang pagkain. Ilalagay mo lang ang pagkain at tubig, tapos kusa itong init dahil sa chemical na reaksyon. Bukod sa pangunahing ulam, may biskwit din ang mga Chino sa kanilang rasyon. Masarap, malutong, kakaiba. Aminin ko, hindi ko pa talaga natikman ang ganito kahit kailan. Maaring ito ay base ng sopas na kailangan mong ilagay sa tubig. Bigyan mo ako nung may karne. May pagkain din sa Asian individual ration. Mas convenient ang format at pwedeng pisilin. May mga gulay din doon, napakasarap at kakaiba talaga ang lasa. At may nakain din ako doon na nung una ay hindi ko agad naintindihan. Yung pala ay itlog. Nung nalaman ko, syaka ko lang na-gets. Sa oras na yon, mainit na rin ang pangunahing ulam. Ito ay totoong kanin na pwedeng lagyan ng sarsa. Medyo maanghang, pero sobrang sarap. Pagkatapos magpahinga at kumain, kailangan na namin mag-ayos at magpatuloy sa paglalakbay. Kahit masarap pa minsan ang nasa kalikasan, matinding survival ito sa panahon ng apokalipsis. Nagpatuloy kami ng may pag-asa, umaasang makakahanap ng kahit sinong tutulong sa amin sa survival sa nuclear apocalypse. Lahat ng daan ay mahirap at lubak-lubak, pero sa aming malaking pagkabigla, habang dumadaan kami sa tabi ng isa na namang abandonadong pabrika, may nakita kaming galaw na parang mga sasakyan at mga tao. Tingnan mo, may mga tao doon. Mga tao ba yun? Tao nga ba sila? O nasa may base sila. Grabe, tara na, yan na sila. Ayan. Oo, nakakita kami ng mga nakaligtas. Yehey! Tara na. Hindi ko sila basta-basta pagkakatiwalaan. Sino ba ang nakakaalam kung anong iniisip nila? Ayan, nakangiti sila at nakatayo lang. Tara na, tara na. Hindi. Pagkatapos ng apokalipsis, hindi na magiging katulad ng dati ang buhay. Hindi pwedeng basta-basta na lang mantiwala sa lahat. Kailangan mong mag-isip para sa inaharap. Maaring oo. Baka nga nakahanap tayo ng mga kapwa natin na nagdurusa. O baka naman nakatagpo lang tayo ng mga bagong kaaway. Malalaman natin kung lalaban ba tayo para mabuhay o mamuhay nang sama-sama sa mga bagong kasama. Nakasalalay ito sa inyo, mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Kapag umabot tayo ng 30,000 likes, ibabahagi ko pa ang mas maraming tips sa paghahanda sa sakuna. Dahil sa likod ng aking truck ay marami pa akong kagamitan. At may kutob ako na magagamit pa natin ng mga iyon. Oh, may kutob din ako na parang may paparating na bagyo. Kung gusto ninyong makita ang aming apokaliptikong pakikipagsapalaran, mag-like at mag-subscribe. Kita-kits sa susunod at i-comment nyo kung paano pa kami dapat mag-survive. Pasama ninyo ako, si Vyacheslav Ismailov o Via at buong team ng Life of Via. Bye-bye! Hindi ko naintindihan, pupunta ba tayo sa kanila o hindi? Hindi.